una sa lahat. Inanod ng rumaragas ang baha ang motorsiklong yan sa Rodriguez, Rizal. Nagtulong-tulong ang mga residente sa paghila sa motor. Isang sasakyan din ang nagpumilit na sumuong sa baha. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Heto na ang mga bumabanderang balita. Commonwealth River, mga motorista sa Quezon City na ipit sa malailog na baha. Mga stranded na pasahero napilitan ng lumusong. Binahang eskwelahan sa Fairview naman, bubong ng mga classroom halos abutin na rin ng baha. At isang linggong maulan, Metro Manila at mga karatig probinsya hanggang kailan kaya maaapektuhan ng habagat? Bagong low pressure area, posibleng maging bagyong Dante. Ang inyo pong napapanood ay ang live na kuha sa Marikina River. Halos 17 meters na ang level ng tubig sa ilog, kaya nakataas na ang ikalawang alarma. Ibig sabihin, pinapayuhan ng lumikas ang mga nakatira sa mga bahaing lugar sa lungsod. Lubog sa baha ang maraming lugar sa Metro Manila dahil sa ulang dala ng habagat. Sa Quezon City, stranded ang maraming estudyante at ilang residente na ang pinalilikas. At live mula sa Litex Commonwealth sa Quezon City, nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, malakas pa rin ba ang ulan dyan? Natin sa Litex sa Quezon City at karamihan ng mga nakausap natin dito ay mga estudyante na pahirapan na talaga sa paghahanap ng masasakyan pa uwi. Meron din tayong ilang nakausap yan na 4 na oras ng stranded. Mula nga nung kanselahin yung kanilang klase bandang alas 11 kaninang umaga at yung iba inabutan na nga ng kanselasyon ng klase, papasok pa lang sila sa eskwela. Rumaragas ang baha nga yung tumambada sa ilang estudyante sa West Fairview High School. Ang mga estudyante ay naghihintay sana ng klase, ilang oras na stranded sa loob ng paaralan habang palakas ng palakas ang agos ng tubig. Mag-aalauna-30 na nang magsuspende ng klase ang Quezon City. Pati ang ilang estudyante na papasok pa lang ng eskwela na stranded na sa Commonwealth Avenue at pahirapang makauwi. Ayon sa mga estudyante, sana raw ay umaga pa lang bago mag-umpisa nga yung klase ay sinuspindi na nga yung klase, lalo't kaninang umaga ay malakas pa rin naman daw yung buhos ng ulan. Ses. Marian, kamusta naman ang sitwasyon sa ibang bahagi ng Quezon City? Yes, pinalilikas na nga rin yung mga residente doon sa ibang natitirang bahagi ng Quezon City. Lalo na't patuloy po tumataas yung level ng tubig. Sa bahaging ito ng Barangay Kulyat, pinasok na ng lumaragas ang baha ang isang village. Ang ibang residente napapasok sana sa kanilang trabaho, ilang oras na rin stranded dahil sa baha. Sa kuha ng CCTV rito sa Barangay Katipunan, nagmistulan ng ilog ang ilang kalsada. Ayon sa barangay, hanggang dibdib o umaabot na nga ng 3 talampakang lalim ang tubig sa Lower Manga Street. Inaabisuhan na rin yung mga residente na lumikas, lalo tuloy-tuloy po yung pagtaas ng level ng tubig. Ses. Marian, kakamustahin din natin ang daloy ng trapiko dyan sa Commonwealth. Ses, makikita ko sa likuran ko, mag-aalas 4 na nga ng hapon na mag-umpisang lumuwag yung daloy ng trapiko rito dahil bandang alas 12 o kasagsagan ng buhos nga ng ulan dito onwards talaga pong usad pagong yung daloy ng trapiko. Namumula po bumper to bumper yung daloy ng trapiko dyan at kaninang alauna nga ng hapon lampas tuhod na yung baha sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue. Yung mga jeep na babiyahe ngayong araw napilitan ng hindi mamasada sa takot na tumirik sa daan. Pero kahit wala pa ang baha, bumper to bumper na nga yung daloy ng mga sasakyan kanina dahil sa walang tigil na pag-ulan. Kanina sa bukana sa Commonwealth,
Sa may Pilcoa, pahirapan na yung ilang commuter na makahanap ng masasakyan. Mas madali kasi napuno yung mga jeep bago pa tumaas yung baha sa gitnang bahagi ng Commonwealth. Ses, dahil natin sa lakas na ulan ay sinisipin na rin ng pamahalaan ng Quezon City yung pagpapatupad ng scheme. Magdedeploy na rin daw sila ng mga karagdagang QCT bus para nga alalayan yung mga kapatid nating stranded na commuter. Balik sa iyo, Ses. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Quezon City. Umapaw ang ilang ilog at estero sa iba't ibang bayan sa Rizal. Ang resulta, rumaragasang baha. At live mula sa Rodriguez, Rizal, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, kamusta ang mga kapatid natin dyan? Ses, nandito tayo ngayon sa isang evacuation center dito sa lugar ng Burgos. Makita naman ninyo, naka-ready na yung mga kababayan natin. 800 daw ang dinala rito at kasama yan sa 3 barangay na apektado dito sa Rodriguez, Rizal. Dahil sa patuloy na pag-ulan, umapaw na ang Upper Wawa Dam, kaya pinangangambahan ang pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River. Pinag-aaralan na rin magpatupad ng forced evacuations sa pinaka-apektadong lugar dito. Gary, may mga residente bang inilikas pa mula naman sa mga binahang lugar? Sa kanto kung saan... sa ngayon, Ses, tatlong lugar kasi yung sinasabi ng MDRMO na kailangan nilang paglipatan. At ito ay forced evacuation na pinaganap nila ng 2 o'clock na ng hapon. Dahil kailangan nilang alisin dahil patuloy ngayon pagtaas ng Wawa River. At yung iba naman nakita natin, sumunod naman sa utos ng MDRMO at ng mga lokal na nagkagaya ng barangay at LGU. Kaya ngayon ay punuan sa mga paaralan. Ses. Yan ang ulat ni Gary De Leon live mula sa Rodriguez, Rizal. Habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon. Nangunguna sa balita si News 5 weather specialist Alvin Pura. Alvin, una sa lahat, bakit ganitong kalakas ang epekto ng habagat kahit wala na ang bagyo? Yes, wala na nga tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at yung dating bagyong Krising, naglandfall na yan dyan sa may Hong Kong. Pero meron tayong tinatawag na monsoon trough o yung ating parang intertropical convergence zone pero nasa taas na bahagi ng ating bansa. Relatively mababa po ang pressure dyan kaya kahit nakalayo na yung dating bagyong Krising, nag-iwan po yan ng mga grupo ng kaulapan dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa. Kaya lumalakas pa rin po yung ating habagat or southwest monsoon na siya pong nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban dyan, meron tayong 2 low pressure area na binabantayan. Ang Pag-asa, isa po dyan yung malayo dito sa eastern section ng southeastern Luzon, nasa around 1,220 kilometers. Ito po ay nasa medium or nasa katamtaman ng tsansa niyan maging bagyo. At meron din tayong panibagong low pressure area. Dito naman sa northeastern ng Calayan, Cagayan, yan po ay nasa around 405 kilometers naman. So galing po yan doon sa ating tinatawag na monsoon trough. Dahil nga mababa ang pressure dito, nagpapalakas po yan o dyan po dumadalo yung ating habagat at tumatawid sa ating bansa. Kaya po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. Yes? Hanggang kailan kaya, Alvin, magpapaulan itong habagat? So dahil nga meron tayong mga low pressure systems dito sa eastern section ng ating bansa, inaasahan natin na magpapatuloy na magpaulan ng habagat hanggang sa susunod na linggo pa dahil magpapatuloy nga ang epekto nito. Lalong-lalo na kapag lumakas pa itong dalawang sama ng panahon na ito at maging bagyo yan, sila naman ang magpapalakas pa ng tuluyan sa ating habagat or southwest monsoon. Meron tayong dalawang nakikitang senaryo dahil dalawa po ito, may possibility na yan pong dalawang yan ay maghiwalay na maging dalawang bagyo o magkaroon ng pangalang Dante at Enteng yung isa. Pwede rin pong maging parte ng sirkulasyon nitong unang bagyo na mabuo, itong mas mababang low pressure area or itong mas malapit na low pressure sa atin. Magkakaroon po yan ang tinatawag nating malamonsoon gyre na setup o isang malawak na sirkulasyon na kung saan yan po ang hihila ng habagat or southwest monsoon. Kaya nakikita natin na in the next few days, halos magpapatuloy po ang epekto at magpapaulan ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section ito. Kasama rin po dyan ang Metro Manila. Yes? Pero Alvin, sabi mo medyo malayo pa ang low pressure area na yan na dalawa. May direktang epekto na ba ito sa loob ng bansa? Itong mga low pressure systems na nakikita natin dito sa East Philippine Sea ay hindi natin nakikitang
mag-landfall or tumama sa lupa. Bagamat itong medyo mas malapit, meron niyang tinatawag na trap, sumasabit po yan dyan sa Cagayan. Pero itong dalawa, hindi natin nakikitaan ng pag-landfall or pagtama sa lupa. Pero, yung ating daloy ng hangin ay nagmumula yan or naggagaling yan sa mga high pressure area dyan sa areas ng Australia patungo sa mga low pressure system. Kaya dahil may mga low pressure system dito, ito ang mga binabantayan natin low pressure system, dumadaloy papunta dyan yung ating habagat or southwest monsoon. Kaya kahit malayo yan, hindi nagla-landfall, ang habagat mismo ang nagdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan po ang ulat ni Alvin Pura, weather specialist ng News 5. Susunod, maraming estudyante sa University Belt sa Maynila. Basang sisiyo dahil tanghali na sinuspindi ang klase. At isang residente sa Binyan, Laguna, binaha na nga, ninakawan pa. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Gumamit na ng bangka ang ilang residente sa Binyan, Laguna dahil sa matinding pagbaha. Isang bahay naman ang binaha na nga, nilooban pa ng mga kawatan. At live mula sa Binyan, Laguna, nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, gaano na bang kalala ang pagbaha dyan? Ses 2 araw ng lubog sa baha ang ilang sitio rito sa Barangay de la Paz sa Binyan City, Laguna. Ang ilang lugar abot hanggang hita ang baha at posible pang tumaas kung magtuloy-tuloy pa ang malakas na buhos ng ulan. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente sa Sitio de la Paz at Sitio Pulo. Sa taas ng baha may mga residenteng gumamit na ng bangka. Sa kasagsagan naman ng masamang panahon, may ilang residente pang nabiktima ng mga kawatan. Gaya na lang ni Aling Marilu, isinabay namin siya sa bangka papunta sa kanilang lugar na abot hita ang baha. Pagdating sa bahay, tumambad kay Marilu ang magulong bahay. Ninakaw na pala ang mga kable ng kuryente. Niransak ang mga damitan, pati TV, tinangkapang nakawin. Bandang tanghali nang bumuhos muli ang malakas na ulan. Ayon sa pamunuan ng barangay, handa naman sila kung sakaling tumaas pa ang baha. Nakaalerto rin daw sila sakaling may gustong magpa-rescue. Samantala, nahirapan naman sa pagbiyahe ang ilang estudyante. Ang ilan sa kanila inihatid sa sasakayan ng mga tricycle gamit ang malapad na styrofoam. Ses. Dave, bakit may mga pumasok pa ring estudyante? Hindi ba sinuspindi ang klase dyan? Ses, kaninang alas 12 lang kasi ng tanghali kinansela ni Binyan City Mayor Jel Alonte ang pasok sa mga paaralan kaya nahirapang pumasok at umuwi ang mga estudyante. Samantala, Ses, panaka-naka pa rin ang buhos ng ulan dito sa Binyan, Laguna. Ayon sa mga taga-Barangay de la Paz, handa naman ang katabi nilang elementary school na pwedeng puntahan ng mga evacuee. Pero sa ngayon, wala pang lumilikas na mga residente. Balik sa iyo, Ses. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Binyan, Laguna. Nalubog din sa baha ang ilang kalsada sa Maynila. Maraming estudyante ang stranded dahil tanghali na sinuspindi ang klase. At live mula sa Taft Avenue sa Maynila, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta ang sitwasyon sa mga pinuntahan mong lugar dyan sa Maynila? Naku, alam mo ba, Ses, dahil nga sa lakas ng ulan ay bumaha sa maraming parte nitong Taft Avenue dito sa Maynila. At ang nasabi ng mga estudyante na kausap natin dito ay medyo na-hassle sila dahil bandang alas 11 na ng umaga nang magdeklara ng class suspensions. At isinabay pa yan dun sa pag-uwi, maagang pag-uwi ng mga manggagawa na suspendido rin ang kanilang trabaho. Ang sabi nga ng mga estudyante dito ay na-hassle sila sa pag-uwi dahil dito sa baha. Ang baha kasi dito sa lumubog na parte kasi nitong Taft Avenue ay dito sa pagitan ng UN Avenue at Remedios. Kaya alam mo, nakakita tayo dito ng mga pedicab drivers na sinasamantala itong sitwasyon. Nagtatawid sila ng mga commuter dito sa iba't ibang bahagi ng Taft Avenue pero naniningil sila ng malaki. Meron ding mga naglatag dito ng mga kahoy na nagsisilbing tawiran at humihingi na lamang sila ng barya para dito.
At Ses, kanina ay mahaba rin ang pila doon sa mga estasyon ng LRT dahil bandang alas 12 naman ay dineklara ng Department of Transportation na libre ang pasahe sa LRT Line 1, Line 2 at gayon din sa MRT Line 3. Kanina ay nagsagawa rin ng declogging dito naman sa harap ng Philippine General Hospital dito sa Taft Avenue para nga kahit paano ay maibsan itong pagbaha at mismong si Manila Mayor Isko Moreno ang nanguna dyan. Ses. Bukod naman sa Taft Avenue, Gerard, ano pa ba ang mga lugar sa Maynila na binaha? Ses, alam mo, itong Espanya Boulevard ay perennially binabaha ito. Lagi talagang binabaha ito tuwing malakas ang pag-ulan. At kanina ay umabot hanggang tuhod ang baha dito sa Espanya. Kaya naman maraming mga estudyante dyan sa University Belt ay nahasil din dahil nga dito sa pagbahang ito. At Ses, kanina ay nag-alok din ng libreng sakay ang ilang fire volunteers para nga may masakyan itong mga na-stranded na mga estudyante. At Ses, sa ngayon ay gutter deep ang baha dito sa kahabaan ng Taft Avenue, dito sa may harap ng Philippine General Hospital at hanggang dun yan sa may Remedios. Kaya naman, marami-rami pa rin mga pasahero dito ang nahihirapang makasakay ng jeep at mga bus. Kaya naman itong si Manila Mayor Isko Moreno ay dineklarang isasara muna ang northbound at southbound lane ng Taft Avenue sa pagitan ng Remedios at ng UN Avenue dahil mamaya raw ay sisilipin niya ng DPWH kung yung mga manhole dito para makita kung ito nga ba yung nagsasanhi ng pagbaha dito sa Taft Avenue. Balik sa iyo, Ses. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Taft Avenue sa Maynila. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos nasa Amerika na para makipagpulong kay US President Donald Trump. Sa pool, sa video, lalaki pinagtulungang gulpihin ng grupo ng mga kabataan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para sa 3 araw na official visit. Inaabangan ang pakikipag-usap niya kay US President Donald Trump kaugnay ng ipinataw na 20% na taripa sa Pilipinas. At live mula sa Washington sa Amerika, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, ano ang agenda ng Pangulo ngayong araw? Mag-aalas 6 na ng umaga, oras dito sa Washington at una sa agenda ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpunta sa Pentagon. Doon ay magkakaroon siya ng pulong kasama si US Defense Secretary Pete Hegseth para mapag-usapan yung iba't ibang mga regional concerns. Kabilang na nga dyan, inaasahan natin yung tungkol sa West Philippine Sea. At sa hapon, magkakaroon din siya ng pulong kasama naman si US Secretary of State Marco Rubio. Kahapon, mga bandang alas 3 ng umaga, oras dyan sa Pilipinas, dumating dito sa Washington, D.C. si Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan na doon siya mananatili sa Blair House. Ito yung guest house ng US President dito sa Washington. Historical daw ito dahil tumira rin doon ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nung inimbitahan siya ni former President Reagan. Pero alam mo, Ses, ang sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon o dyan sa Blair ay ang kilos protesta mula sa iba't ibang grupo ng mga rallyista. Nariyan ng anak bayan, nariyan ng migrante. Ang panawagan nila sana daw ay manindigan si Pangulong Bongbong Marcos para sa kapakanan ng mga Pilipino, partikular yung pagkontra doon sa pagtaas ng taripa, hindi lamang ito doon sa reciprocal tariff, kundi maging doon sa remittances ng mga OFW. Ses? Kailan naman makakausap ni Marcos si Trump at posible ba ang isang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika? Inaasahan na magkakaroon ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos at si US President Donald Trump bukas. At isa nga doon sa mga ipinupunto ng Philippine Embassy kahapon na magiging sentro ng usapan ng dalawang heads of state ay yung tungkol doon sa taripa na ipapataw ng Amerika
sa Pilipinas. Ito yung ginawang reciprocal tariff ng US para daw ma-ensure na magiging patas yung kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Baka kasi pakiramdam ng Amerika, lugi sila kasi mas malaki yung kinikita o pakinabang ng ibang bansa kesa doon sa pakinabang nila mula sa Pilipinas. So kabilang yan sa mga pag-uusapan. Yun nga lang, Ses, mismong si Ambassador Babe Romualdez yung nagsabi na medyo malayo pa tayo pagdating sa free trade agreement. Kailangan munang tapusin itong usapin tungkol sa taripa. Narito ang pahayag ni Ambassador Romualdez. That's still very far in the sense that we have to get over this particular discussion first on the tariff. After that, we're hoping that the free trade agreement would probably come into play. Yan ang ulat ni Maricel Halili live mula sa Washington sa Amerika. Narito ang mabilis na pasada sa iba pang mga balita. Ginilpi ng isang grupo ng mga kabataan ng isang lalaki sa Sibulan, Negros Oriental. Ayon sa nakakita, nilapitan ng grupo ang kasintahan ng biktima. Nauwi ito sa pagtatalo at rambulan. Iniwan ang biktima ng kanyang mga kasama kaya siya ang nakuyog. Iniimbestigahan pa yan ng mga otoridad. Isang estudyante ang sugatan matapos masaksak sa gitna ng rambulan sa Tuguegarao City. Nasa pool sa video ang away ng dalawang grupo ng mga estudyante sa harap mismo ng kanilang universidad. Sa investigasyon, lumalabas na dati nang may alitan ang dalawang grupo. Kaya't nang magkita, agad nagrambulan. Nadakip na ang mga sangkot at hawak na sila ng DSWD. Driver ng sasakyan at isang rider nagsuntukan matapos magtalo sa kalsada sa Marikina City. Ayon sa mga otoridad, nagugat ang away nang hindi pa singitin ng kotse ang motorsiklo. Nananakot pa umano ang rider na babarilin ng driver. Agad namang nadakip ang rider na makaharap sa patong-patong na reklamo. Sa pool sa CCTV ang isang binatilyo na tumangay sa isang motorsiklo sa Bukawe, Bulacan. Agad namang itong inireport ng may-ari na isang barangay kagawad sa mga otoridad. Tinutubis na ang salarin. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan ninyo kami ulit bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.